Hello mga tropa, wala muna tayong intro kasi biglaan tong vlog natin na to. Alam mo, tutupi talaga ako ng damit eh, no? Ang dami kong linaban, no? Yan, ang dami, oh. Ang dami kong linaban. Tapos, magtutupi na sana ako. Wait lang, hindi ko pala ilaw. Yan, para maliwanag. Ayun, mas maliwanag, di ba? Ito damit ko. Yan, mga lilaban ko. Yan. Yun mga tropa, may nabasa akong comment about dun sa pagko-convert ko po from Canadian dollars to peso. Actually mga tropa, ilang beses na ako nasabihan niyan. Yung pinsan ko, sinabihan niya ako. Sabi niya, insan wag kang mag-convert sa peso, masasaktan ka lang. Tapos, ito nga sa comment, basahin natin mga tropa, basahin natin, ayan. Bro, suggest lang. Ex-abroad ka na naman, di ba? Dapat hindi ka na nagko-convert sa price ng bilihin dyan sa peso natin sa Pinas. May stress ka lang sa price dyan, kakaisip kung magkano sa value ng pera natin sa Pinas. CAD ang sinasahod natin dito sa Canada. CAD din ang panggastos dito. No hate bro, pansin ko lang kasi sa iba mong mga vlog, ganyan din mahilig mag-convert sa peso. Peace bro. Ayan, di ba? Sinabihan na naman ako na wag daw ako magko-convert kasi daw yung mga halos yata ng vlog ko yata, ewan ko, basta yung mga binablog ko daw, halos yata nagko-convert ako. Ganyan. Kasi nga pag namimili kami, yun, kino-convert ko talaga. Tinitingnan ko yung presyo, tapos pinapakita ko. Tapos kino-convert ko sa peso. Huwag na daw po ako mag-convert para hindi daw ako masaktan. Pero ito mga tropa, no, unahan ko na kayo. Hindi po ako nasasaktan. hindi po talaga ako nasasaktan sa mga presyuhan dito. Kasi nga, ang sahod naman dito is Canadian dollars. Tapos, ang presyuhan din dito sa Canada is siyempre Canadian dollars din. Tsaka yun nga, sabi niya, ex-abroad naman daw ako, parang ganon. Tama din naman siya. Talaga namang ex-abroad po talaga ako. At aware naman po ako talaga sa mga presyuhan po dito sa abroad. Sa Japan po, mataas din po ang cost of living. Sinishare ko din po yung presyuhan doon sa Japan dati. Nung nag-vlog po ako sa Japan, sinishare ko talaga. Bakit? Kasi nga po, gusto ko po ma-aware yung mga kababayan natin na gusto po magtrabaho sa Japan noon. Nandun po ako. Yun, sinishare ko lang talaga para magkaroon silang idea kung magkano yung presyuhan doon. Kung magkano i-convert sa peso, ang bilihin, ganyan. Para sa awareness lang, tsaka sa idea. Kasi ako, inisip ko kasi, nung nasa Pilipinas ako, parang curious ako. Yung curiosity ko, di ba? Kung magkano yung presyuhan, kung magkano yung cost of living sa Japan. Kaya ginagawa ko yung vlog na yon. Ganun din po dito sa Canada. Gumagawa po ako ng vlog sa mga presyo, sa mga cost of living po dito sa Canada. Especially po dito sa Quebec, Canada. Kasi nandito po ako sa Quebec. Para ma-aware din po sila, yung mga kababayan po natin sa Pilipinas na papunta po dito sa Quebec, Canada o dito sa Canada. Kung magkano yung presyuhan, yung cost of living, mga ganyan. Ayun, kino-convert ko po yung mga presyuhan dito sa peso, hindi para masaktan po ako. Kasi hindi po ako nasasaktan. Promise, hindi po ako nasasaktan. Tsaka yung comment niyo po, sir, hindi naman ako na-offend. Kasi okay naman yung pagkasabi niya, pagkasalita niya, o pagka-type na, o pagka-chat niya dun sa doon, pagka-comment pala. Hindi naman ako nasasaktan. Kasi, kumbaga, yung mindset ko talaga is talaga nga sa abroad ako. Ganun lang. Hindi po ako yung nasasaktan talaga sa presyuhan. Kino-convert ko talaga siya para ma-aware po ang kababayan natin sa Pilipinas na pinapangarap po pumunta dito sa Canada. Kasi marami pong curious sa Pilipinas. Gusto nilang malaman yung presyuhan talaga dito. Tapos gusto nilang malaman kung yung buhay ng mga TFW dito, 'di ba? Kasi nga yun po ang ina-apply nila. Kaya pinapanood po nila yung vlog ko, mga ganun lang. Kaya yun, sinishare ko lang naman yung mga experience ko dito. Yun nga, kasama po yung mga presyon po dito sa Canada, yung mga bilihin. Tapos yung cost of living po dito. Yun. Kasi alam ko, marami pong curious. Kaya yun.
inaano ko talaga, yung kino-convert ko talaga sa peso para may idea na po sila kung magkano po yung gastos po dito sa Canada. Yun po talaga ang purpose ko, sir. Hindi po para saktan yung sarili ko. Hindi na po ako masasaktan kasi nga po, aware na po ako sa mga gastusan dito. Tayo po na nasa Canada, siyempre alam na po natin yung presyuhan, alam na po natin kung magkano sa peso, pag kinonvert po sa peso, alam na po natin yun. Paano naman po yung mga kababayan po natin sa Pilipinas na paalis na papunta po dito sa Canada at saka yung mga nangangarap po na makapunta po dito sa Canada. Yun. Paano naman po sila? Yun po talaga yung purpose natin para maihatid sa kanila yung cost of living dito, kung paano yung pamumuhay dito, kung magkano yung presyuhan dito ng mga bilhin, yung mga pagkain. Tapos po, kaya sinishare ko po sa kanila yung mga ginagawa kong pamamalengke, yan, pag-grocery. Kasi gusto ko makita nila kung paano po ang buhay ng isang OFW dito sa Canada. Kung paano po ang ginagawa natin, kung paano makapagtipid. Diba? Tulad po sa nangyari nung sa huling pamimili po namin dito sa Canada, dun po sa Maxi. Nabalitaan ko po kasi, o nabalitaan po namin na mura po ang bigas. Yung bigas po kasi na yun, iba-iba po kasi ang presyo. Yung bigas po kasi na yun, Jasmine Rooster, nasa 18 point something Canadian dollars. Ganun po talaga. Minsan po mas mataas pa, depende po sa mga sa mga supermarket, no. Hindi ko din kasi alam. Ang alam ko nasa 18 or 19, mga ganyan. Tapos nabalitaan namin, nasa 13.99 ba pinakita ko dyan? 13.99 yata yan. Ngayon, 8 kilos na yon. Dito kasi, mura na yon. Kaya sinishare ko po sa kababayan natin, sa mga katropa natin, na kapag may sale o merong mga discounted items dito sa lugar namin, sa Quebec, Canada, agad talaga pinupuntahan namin yun. Kasi malapit lang naman eh. Lakad lang naman, walang gastos, di ba? Pero kung uuwi ka, maglalakad po kami, di ba? Mahirap. Kaya ginagawa po namin, nagbabas po kami. Okay? Pero minsan, di ba nakakotse kami, di ba? Sumasabay po kasi ako dun sa service namin. Sa sinasakyan po namin na katrabaho po namin kasi may kotse siya. Yun po yung service namin. Pero minsan kasi, mas gusto ko talagang maglakad-lakad. Kasi nga, parang nakaka-relax din. Sinasamahan ko din po kasi yung isang kasamahan ko na mamili para meron po siyang kasama. Sinasamahan ko din po kasi. Tsaka gusto ko din po talaga maglakad. Nakita niyo naman mga tropa, from 18 to 19 Canadian dollars na bigas na 8 kilos, Jasmine na yon. Tapos, bumaba siya ng 13 point something o 13.99, mga ganon. Di ba ang laki ng binaba? Kaya agad po kami pumupunta doon. Tapos, share ko din, kino-convert ko din. Tulad ng melon. Yung melon, 1.49 ba? Nakalimutan ko na. Kino-convert ko siya, ganun. Tapos, yung pakuan pala, kinonvert ko. Yung palang pakuan. Pero yung melon yata, hindi ko kinonvert. Yung pakuan po kasi mga tropa, kinonvert ko talaga siya. Kasi, na-amaze ako kasi sa Japan, yung pakuan na, mga ganito kalaki, parang pagkatanda ko 1,500 to 3,000 yata yun. Malaki na yun. 3,000 yen. Magkano yun, di ba? Yung 1,000, ko-convert na naman ako. Yung 1,000, nasa 370. Paano pa pag 3,000, magkano na yun, di ba? Kaya sabi ko, 1,000, tama. Yung 1,000 nasa 370 pesos mahigit. Depende sa palitan, okay? Paano pa pag 3,000 yen, di ba? Ang mahal. Kaya na-convert ko yung pakuan. Di ba sinabi ko, yung 7 Canadian dollars, nasa nasa 280 to 300 pesos. Di ba? Mas mura siya dito. Sa Japan po kasi, nag-range po talaga yung pakuan may mga maliit na pakuan, nasa 1,000, may mga ganun. Maliit pa yun, di ba? Yung malaki po kasing ganun, mga ganun. Nasa 1,500 to 3,000 yen.
Di ba? Kaya na-convert ko. Pinumpara ko lang siya. Sa atin po na nasa Canada, parang ang OA natin, di ba? Kino-convert pa natin. Pero kung papalawakin po natin yung isip natin, hindi lang po tayo ang viewers. Siyempre, mas papanoorin po tayo ng nasa Pilipinas. Kasi nga, curious sila sa bilihin po dito sa Canada at yung cost of living po dito sa Canada. Yun. Yun mga tropa, no? Yun lang naman. Hindi naman ako galit kay sir. Medyo nabasa ko po kasi kanina yung comment niya. Yun nga po. Kasi, ilang tao na din po ang nagsabi sa akin na wag po ako mag-convert. Kasi nga po, masasaktan lang din daw po ako. Eh, hindi naman po ako nasasaktan. Hindi po talaga. Kasi sanay naman po talaga ako dun sa mga ganyan. At alam ko naman po sa sarili ko na mas mahal talaga ang bilihin sa abroad. Mataas ang sahod, mataas din naman yung bilihin. Pero, eto diskarte lang din talaga para makaipon. Tulad po ng ginagawa natin, ginagawa ni katropa nyo, kapag may mga discounted items, yun po ang binibili namin. Kita nyo naman, yung manok, yung dito yata na manok yun. Mga ganon. Diba? Binili na namin. Malapit na siya mag-expired. Minsan, kinabukasan, expired na. Bibili namin ngayon, tapos bukas expired na. Lulutuin namin ngayon. Tapos, i-ref namin. Ganun po yung ginagawa namin mga tropa, no? Para makatipid. Ganun po talaga pag OFW. Siguro yung iba, nagko-comment siguro, nabibili po nila yung mga yung hindi pa malapit mag-expire na mahal pa, siguro talagang kaya talaga nila at mataas po ang sahod. Sa amin po kasi na okay din naman yung sahod namin, hindi ko naman sinasabing mababa, hindi ko rin sinasabing mataas, nasa ano lang din. Para syempre, hindi pa naman expired yung bibilin mo ba't hindi na lang yun, di ba? Lulutuin mo din naman, di ba? At alam mo namang okay yung items, di ba? Yun mga tropa. Yun po talaga yung purpose ko doon. Hindi para saktan yung sarili ko. At hindi rin po ako nasasaktan kasi po aware naman po ako sa mga bilihin sa abroad. Ayun mga tropa, no? Gusto ko lang pong sabihin ulit sa inyo na kapag nagko-convert po ako sa peso, hindi po para saktan yung sarili ko. Palawagin po natin yung pag-iisip natin o yung pag-unawa po natin na hindi lang po tayo ang viewers. Karamihan po ng mga viewers natin nasa Pilipinas pa lang o papunta na po dito sa Canada na curious po talaga kung paano po yung pamumuhay dito, kung magkano po yung bilihin at cost of living po dito sa Canada. Kaya po, kinu-convert natin para hindi na po sila kumuha ng calculator. Hindi na po sila mag-search kung magkano yung rate o ano tawag ito? Yung kung magkano po ang $1 sa peso, di ba mga ganon? Yun. Mga ganun. Estimated pa nga lang yung sinasabi ko dyan kasi mahirapan ako mga katropa kapag sinabi ko 42 tapos ita-times ko siya sa 7. Mahirapan ako. Kaya ginagawa ko 40 times 7. Ganun na lang. 280 tapos 280 to 300. O diba? Inano ko na. Kasi nga, kinumpit ko siya sa 40 para di ako mahirapan. Kaya inano ko, 40 times 7, 280. Tapos, iyan na mo nila ng 280 to 300, di ba? Ganun ginagawa ko mga tropa. At, wag niyo po masamain kung nagko-convert po ako. Wag niyo po masamain. At, ayun, hindi naman po nasasaktan ulit. Okay? Ayun mga tropa, ng good vibes lang tayo. Wala naman tayong outro. Bye-bye.